gawin po sa inyo lahat. Are you blessed sa awit, mga kapatid? Amen? Sa mga bagong worship songs po na kinakanta, that's one of my favorite songs. He's a good father. Sa mga English teacher, yung totoo, yan ay merong grammatical error kung sakasakali. Diba? Kasi redundant yung good father. Diba? Sabi ko, ibang klase itong kantang to, no? You're a good father. Ang sarap pong kantahin ng good father. But have we realized how good He is in our lives? Alam po ba natin how good the Father is in our lives? Sobra pong good ng Panginoon. He's not only good, He's the best. There are a lot of things that we need to thank the Lord for. Amen? Ang sarap na pagpasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat. Narayan ko po ako ngayong gawin ito. Salamat, Panginoon, sapagkat ako po ay humihinga. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na Ikaw ay makasama ko ngayong sandaling ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na ako ay makakarinig ng iyong salita. There are a lot of things we need to thank the Lord for. Even in small things. If only we would realize it, we can say, He is a good Father. Let's thank the Lord for the family who are here. Yung totoo, nakakatuwa ako pumasok sa IBC. Pagpasok ko po dito, actually, nakita ko po itong full blown na ganito last Sunday. Nag-uusap po kami ni Mrs. Sabi namin, Love, kapag tayo ay maluwag-luwag ng hapon, alam, wala naman tayong gagawin sa Manila ng hapon, ayaan natin si Pastor BJ doon, pag-isa na siya doon. Youth daw po ang ginagamit niya sa hapon. Balik tayo sa IBC. Iba po yung makabalik ka at ikaw naman ang makarinig ng salita ng Diyos. Pero plano po namin bumalik ngayon, pero sabi ko, akala ko kung makikinig ng salita ng Diyos pero tayo po ang maghahayag ng salita ng Diyos. But I still thank the Lord. This is a privilege, mga kapatid. No? Ang team po natin, ngayon pong sandaling ito ay walking through God's open doors. Walking through God's open doors. Yun po yung pag-uusapan natin. Ephesians chapter 2, verse 10. If you have your Bibles with you, hinihilihan ko pong buksan po natin ang ating mga Bibles sa book of Ephesians chapter 2, verse 10. Alright? Pero allow me po to read it to you magmula po sa verse 1 hanggang po verse 10. For us to have a background kung ano po ang sinasabi ng buong Ephesians bago po ito tumungtong sa verse 10. Ito po ang sinasabi po ng Ephesians chapter 2. Ito po yung nasa New Testament. Yan. Kung nakita niyo po, ay magsabi ka ng amen para at least alam mo na magkakasama tayo. Amen? Nakita niyo na po. Pagka hindi po kayo makasabi ng amen kasi hindi nyo makita, pakikalabit yung katabi nyo, pakisabi, gusto ko magsabi ng amen, patingin. Okay? I-share niyo po ang inyong mga Bible sa inyong katabi. Ephesians chapter 2. Ito ang sinabi. And you have He quickened who were dead in trespasses and sins, wherein time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Verse 6. And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might shew the exceeding riches
of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith. And that not yourself, it is the gift of God. Verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So madali po tayo manalangin. Panginoon naming dakilang Diyos, magandang gabi po sa inyo. Panginoon, dumadaan po Panginoon kami sa iyong harapan. Dumudulog, Panginoon, with a humbleness, Panginoon, with a humble spirit, Lord God. Kami ay nagpapakumbaba sa iyo, dakilang Diyos. At hinihiling po namin, dakilang Ama, ang pangungusap, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, dakilang Diyos. Hinihiling po namin na patuloy mo, Panginoon, na gamitin ang iyong salita, Panginoon, upang ang bawat isang mananampalataya, kami, Panginoon, na iyong mga anak na narito, na makakarinig ng iyong mensahe, ay patuloy na ma-challenge, Panginoon, sa gawain na siyang ipinagkakatiwala mo sa amin. Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran at hinihiling ko po na kayo po ang makita at maitaas ngayong gabi nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Walking through God's open doors. Okay? Nakita niyo po dyan, ang ginamit ko pong picture dyan, it was intention na gamitin ko po dyan na iyan ay field at saka po iyan ay bukas na pinto. Alright? Dahil sa pagkakataon po ito mga kapatid, napakaraming pintuan na binubuksan ng Panginoon sa bawat isa sa atin na iba sa atin ay nami-miss natin. Marami pong mga pinto, pag sinayang pinto, ang iniisip natin, it's either a literal door or in some sense, we would be thinking that a door would be an opportunity. Diba? Iisipin natin, ang dami binubuksan ng Panginoon na pintuan sa atin. Ang dami mong bahay na binubuksan ng Panginoon ng pintuan at maraming puso ang binubuksan ng Panginoon ng pintuan para tayo ay maging magamit ng Panginoon sa mga taong ito. Pero alam po, hindi po natin yung mauunawaan hanggat hindi po natin naiintindihan kung ano po ang sinasabi ng Efeso. Ng Ephesians chapter 2, verse 10. Iisa-isahin po natin ngayong gabi po ito kung ano po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa sinasabi niya sa Ephesians chapter 2, verse 10. Tatlong bahagi po ang ating pag-uusapan as we take a look at the opportunities na binubuksan na sa atin ng Panginoon. Yung mga pintuan na binubuksan sa atin ng Panginoon. At ang dalangin po natin ngayong gabi ito na pagkatapos nitong ating marinig ang mensahe ng Panginoon ay patuloy tayo mag-challenge sa gawain ng Panginoon. Amen? Dahil yung totoo, tayo po ay pinagpala ng Panginoon sobra. We are blessed by the Lord. IBC is blessed by the Lord so much. Naniniwala po ba kayo doon? If you don't believe that, look at the things around you and you will say, you are blessed by the Lord. It is just material things, but look at the souls beside you and you will see IBC is blessed by the Lord. And look at the empty chairs around you and you will see that there is a lot of opportunity and open doors na pinapakita ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. Ephesians chapter 2 verse 10, ang sinabi po dyan, we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that ye should walk in them. Tingnan po natin yung unang bahagi. Ang sabi po diyan, we are God's workmanship. Kapag ka po sinabing workmanship, hindi po ibig sabihin dito, tayo ay trabahador ng Panginoon. Ang sinasabi po dito, we are God's workmanship. Tayo po ay hinubog ng Panginoon. Tayo po ay sinave ng Panginoon. Kung ano po yung nakikita nyo ngayon sa sarili nyo, yan po ay hinubog at sinave ng Panginoon. Pakitignan po katabi nyo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hinubog ka ng Panginoon. Pero bakit ganyan ang hubog mo? Nung hinubog ata kami ng Panginoon ni Kuya Joshua, ang iniisip ng Panginoon maglaro ng bola. Bakit bilungan? Hinubog sa tiyan. Diba? Pumayat na ako eh. Na-encourage ulit ako kumain ng sarap eh. Pero yan pong katabi nyo, hinubog ng Panginoon yan. Yan ay shape
modeled by the Lord. Ibig sabihin po dito, kung tayo ay hinubog ng Panginoon sa art, ang tawag po diyan, we are God's masterpiece. Amen? Kaya kung ano nakikita nyo sa katabi nyo, tandaan nyo, that's God's masterpiece. Tingnan nyo ulit. Iba sa inyo, pag tingin nangingiti. Bakit kayo nangingiti? Pag tingin sa katabi nyo, Pastor, nagbibiro ka. Masterpiece ba ito? Diba? Tandaan mo, masterpiece yan mga kapatid. Sabi ng Book of Psalms, we are fearfully and wonderfully made. Eh, Pastor, kung we are fearfully and wonderfully made, bakit yung katabi ko fearfully lang? Diba? Nakakatakot eh. Diba? Kung hinubog tayo ng Panginoon, kung hinubog ako ng Panginoon, bakit may kakulangan ako? Hindi mo ba tayo kinaturo ng tanong ng mga tao yan? Kung hinubog talaga ako ng Panginoon, bakit hindi ako makatugtog ng gitara? Kung talagang hinubog po ako ng Panginoon, eh bakit hindi ko kaya gawin itong bagay na ito? Kung talagang hinubog po ako ng Panginoon, eh bakit yung isa maganda ako hindi kagandahan? Pasalamat ka sa Panginoon. Hindi ka kagandahan. Problema din ng mga maganda yan eh. Yung mga pogi, problema din nila yan. Tanong niyo sa mga pogi. Okay, tanong niyo Pastor Go. Problema ni Pastor Go yan eh. Minsan pag tumatay siya dito, ayaw maniwala na pogi siya. Kasi sinasama niya lagi. Tama? Naka-record to, di ba? Bigyan niyo ng copy si Pastor Rico pagkatapos nito, ha? Para mapulsuhan niya kung ano yung nararamdaman ng mga miyembro pagkasabi niya, ako ang pinag-poging pastor ng IBC. Okay? Ngayon, alam niyo na. Kasi nararamdaman ko din yun eh. Pero yung totoo, pag tumayo po ang pastor sa likuran ng pulpitong ito, kahit anong po yung pogi. Tama? Kaya ako tumatago lang sa pulpito eh. Kasi pag lumabas ako, Pastor, hindi ka pala machuhan, no? Pagtago mo sa pulpito, kung pogi ni Pastor, labas ka dito. Kaya malikot ako sa pulpito eh. Kasi nakaramdaman ko na, hindi pogi ko. Balik ako, pogi. Diba ganun? Tago na ng tago. Huwag sa pulpito, tago kayo sa Panginoon. Bakit? Kasama natin Panginoon eh, di ba ba? Ang tinanggap natin sa puso natin ay Panginoon. At ang naglalang sa atin ay Panginoon. Kung ang Panginoon ay perfect, yung kanyang creation ay perfect. Amen? We are God's workmanship. Tayo po mga mananampalataya, tayo po mga anak ng Diyos ay hinubog ng Panginoon and we are shaped by the Lord at hiningahan tayo ng Panginoon magmula sa kanyang hininga para magkaroon po tayo ng buhay. We are God's masterpiece. Isa tayong obra ng Panginoon. Isa tayong obra maestra. Pag tinignan mo ang itsura yan, kahit anong makikita mong kapintasan dyan, huwag mong pintasan kapatid. Bakit? Una, kapatid mo sa pananampalataya, huwag mong pipintasan. Bakit? Kapatid mo yan eh. Pangalawa, pag pinintasan mo yan, pinipintasan mo ang Panginoon. Dahil ang naglalang po dyan, at ang bububog po dyan, Panginoon. Kaya kung pinagpintas sa iyo, huwag mo akong pintasan. Pareho rin tayo ng Creator. Tama? Pag may nakita sa'yo kapintasan, huwag ka mag-alala. Isa lang naghubog sa atin, Panginoon lang. Pero alam mo mga kapatid, we are perfect. Tama po yung sinabi ng awitin eh. The Lord is perfect in all of His ways. Lord, you are perfect in all of your ways. Kasi kahit may kapansanan ako, I will assure you that you are perfect in the sight of God. Magsabi kayo ng isang tao na imperfect, kahit na imperfect, ginagamit ng Panginoon. Amen? Yung totoo, nakakatawa pa ako imperfect eh. Kung sino pa yung perfect sa matinding ginagamit ng Panginoon. Amen? Eh kung yung perfect ginagamit ng Panginoon, eh di lang na tayo kumpleto ng pangatawan. Dapat po, ginagamit tayo ng Panginoon. Amen? Remember, meron isang bumisita sa Pilipinas na isang motivational speaker. Ang pangalan niya ay si Nick. Diba? Nick, ano pinili nito? Naisip ko rin, Butchitik eh. Tapos napasabi ko, Di ba na, iba pala yan, ano? Okay? Pumunta dito sa Pilipinas. Isipin mo nakapunta sa Pilipinas, walang kamay, walang paa, nag-visitation. Pumunta sa Pilipinas para encourage yung mga mananampalataya sa Pilipinas. Tama? Isang tao, it seems like he is imperfect. But he understood that
that He is perfect in the sight of God because He is God's masterpiece. Alam niyo bakit? Isa sa binigyan ng pagkakataon na pakapunta sa Senate ng Amerika para pumunta doon at magsalita sa mga senador ng Amerika at ipag-pray yung mga senador na naroon at ibahagi ang salita ng Diyos. Now, we are perfect. We are complete. But have we ever done yung ginawa at nagawa ni itong tao na ito who seems like imperfect to each and every one of us? Alam niyo mga kapatid, as we study this, Ephesians chapter 2 verse 10, yung totoo, ang hirap pong tanggapin nitong pag-aaral na ito. Bakit po? Ito pong pag-aaral na ito, nung binitawan po ito ng Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ito po ay challenge sa mga taga-Efeso. Ito po ay hamon ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Dahil sinabi niya, mga kapatid, mga miyembro ng Church of the Ephesus, we are God's workmanship. We are perfect in the sight of God because we are created by a perfect God. You tell the Lord and you tell yourself kung ano man ang kakulangan sa sarili mo. Pero malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan na we are His masterpiece, that we are His workmanship. Pinaghirapan tayo ng Panginoon, hinubog tayo ng Panginoon para mailalang tayo. That's the first thing na maunawaan natin, na tayo ay perfect in the sight of God because our Creator is perfect. Amen? Huwag kang madi-discourage, kapatid, kung may makita kay perfection sa iyo as sarili mo. Huwag kang madi-discourage agad-agad kapag may nakita ka na nakakulangan sa sarili mo. First thing you need to do is ask the Lord, Panginoon, saan mo gagamitin itong bagay na ito, itong imperfection in the sight of human beings, para ang iyong pangalan ay mag-glorify. Because I know you created me perfect because you were a perfect God. Because I know I am your masterpiece. Second, mga kapatid, not only that we are God's workmanship, tatlong bagay lang po ito. Not only that we are God's workmanship, but the second thing is that our purpose. Ano po ba ang purpose natin? We are created with a purpose. Hindi po tayo nilalang ng Panginoon para masabi ng Panginoon na may nilalang siyang tao. Nilalang po tayo ng Panginoon dahil meron pong purpose. Meron pong kahulugan at kahalagahan kung bakit tayo nilalang ng Panginoon. Pansinin po natin. We are created in Christ Jesus. In-affirm yung kaninang sinasabi na we are God's masterpiece. We are created in Christ Jesus. Remember, in the Old Testament, ano mo sabi doon? We are created in the image and likeness of God. So kahit anong gawin mo, pagtingin mo sa katabi mo, at pagtingin mo sa asawa mo, pagtingin mo sa mga pamilya mo, at mga kaibigan mo, yan ay create sa image and likeness of the Lord. So tanggapin mo, mahalin po natin. Whether yan ay mananampalataya o hindi mananampalataya, lahat ng tao is created in the image and likeness of God. Our purpose is to do good works. Yung totoo, ang dami pong binitawan na salita ng Diyos from Old Testament to New Testament na nagpapahayag na tayo mga tao, tayo mga mananampalataya, we should do good works. Babalikan ko po muna ng konti yung Ephesians chapter 2, verse 1 to 9. Pasayin niyo po ito. Ito po, niliwanagin ko po sa inyo. Hindi po porkit sinabi dito that our purpose is to do good works. Hindi po ibig sabihin to na good works ang magiging paraan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kasi ang sanabi po ng banal na kasulatan, it is by the grace of God we are saved. And it is only by the grace of God and by the mercy of God that we are saved. Sa biyaya ng Panginoon na tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Sola gracia. It is only by His grace. Kung wala pong biyaya ng Panginoon, hindi po natin matatanggap ang kaligtasan. Kung wala po ang pag-ibig ng Panginoon, hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kung hindi po iaalaw ng Panginoon na Ama na ang kanyang anak ay maipadala sa lupa at si Jesus Cristo ay padala sa lupa para matay sa krus ng Kalbaryo, we will
works. We are created by God. We are shaped by the Lord. Good works. Ano yung gusto ng Panginoon? Ang gusto ng Panginoon sa atin is for us to excel. For us to be useful. Saan po tayo magiging useful? Maging useful po tayo sa gawain ng Panginoon. Maging useful tayo. Yung ating pagkatao ay maging kagamit-gamit sa Panginoon. Pastor, kapal araw-araw kong buhay. Kasama po yun doon. Colossians chapter 1 verse 10. Ito po sinabi, that ye walk worthy of the Lord unto all. Ang sabi dyan, pleasing. Nakalulugod. Sabi dito. Being, ano po sabi dito? Being fruitful in every good work. So lahat ng ginagawa dapat natin, ito po dapat ay nagbumunga. Dapat may nakikitang bunga lagi. Hindi po pwede nagtatanim tayo at wala tayong binubunga. At lalong hindi po pwede magkabunga na wala tayong tinatanim. Tama po? Mahirap po umani na wala kang tinatanim. Sabi niya, fruitful in every good work. At ang sinabi sunod, and in, pakibalik ko yung Ate Andy, and increasing the knowledge of God. Kung papansinin po natin, kung ang purpose natin is to do good works, tama ang sinabi ng Matthew chapter 5 verse 16. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ngayon pong sandaling ito, sabihin po natin sa ating mga sarili kung ano ang skill na meron tayo. Ngayon pong mga pagkakataon ito, isipin po natin ngayon sa sandaling ito kung anong skill na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Iba sa atin, pinagkalooban po tayo ng skill na pagtugtog ng musical instruments. Iba po sa atin, binigyan po tayo ng skill para tayo ay magkaroon ng pagkakataon na kumanta at magpuri sa Panginoon. Iba po sa atin, binigyan tayo ng skill na tayo ay mag-maintain ng church. Iba sa atin, binigyan ng skill para maglinis. Subukan niyo po mapaglinisin ng bahay. Wawalisin po yan, mamaya, tapos na yan. Tapos sasabi sa akin ng asawa ko, nilinis mo na to? Sa akin kasi malinis na yan eh. Di ba? Skill yan. Ano ba mga skill dito? Yung skill kayo na magsalita, yung wala kayong ginawa kung di umig na umimik. Nakita naman ng tao. Meron po kilala ng tao eh. Gusto sabi mo pangalan? Wala siya dito eh. Kilala ko po ito. Malapit din sa akin ng tao ito. Wala siya ginawa kung di umimik na umimik. Sabi ko sa kanya, kapatid, pagkatapos ito, huwag kang iinom ng malamig na tubig. Sabi niya sa akin, Pastor, bakit ako hindi iinom ng malamig na tubig? Kanina ka pa nagsasalita, pag uminom ka, mapasma ka. Manginginig yan. Di ba? Ang bakit mo, bakit mo siya? Bakit manginginig mo? Pastor, napasma. Sabi ko sa'yo, huwag kang iinom ng malamig na tubig. Di ba? Pero totoo, skill yun. Kung ginagawa sa pagkwento, kaya pagkwentohin mo lagi ng Bible story. Di ba? O puntahin mo doon sa mga center na sa mga kilid-kilid. Halika mo, kwento ako sa inyo. Di ba? Mag-Bible story. Papuntahin mo doon sa morning. Evangelistin tayo. Di ba? Kaso iba na gusto nito. Evangelico ata gusto nito eh. Kaso pag-pray mo nga yung pinag-pray kong babae. Bakit? Girlfriend ko na po siya eh. Ang tanong ko, alam na niya. Hindi pa nga po pastor eh. Kaya problema natin. Kailangan mo ng counseling. Punta kay Pastor James. Ayaw pumunta, takot eh. Skill yun. Hindi mo ba? Marami sa ating pinagkalooban ng skill. Iba pa kasi ng technical skill eh. Marunong sa computer. Iba sa atin may skill. Diba? Kuya Arvin, iba skill nito. Palaki ng katawan. Nakikita ko dito eh. Sino mo ako po yun? Palaki ng katawan? Baliktad eh. Imbis na lumaki ito lumaki. Ano ba skill na ganun po kasi yung ano ko eh. Workout ko eh. 3 times a day pa ako nag-workout. Morning, lunch, saka evening. Hindi lumaki, dip-dip ko, lumaki chan ko. Mali. Skill yan. Isipin po natin, kung isa man tao dito pinagkalooban ng finance ng skill, at ginagawa mo yan, pinagpuputi mo yan, maaaring gamitin ng Panginoon yan para makapag-abot ka ng kaluluwa para sa Panginoon. Amen? Isipin mo si Kuya Arvin, nag-gym, no? Ang tawag doon, pag nahiga yung umaga, bench press, di ba? Sabi ni Kuya Arvin, sabi nung nag-gym, spot! Di ba? Ay gawin yan. Loko-loko itong mga gym instructor na ito eh.
pag humingi ng spot, daliri lang ang pinambubuhat. Ang bigat, 160 binubuhat mo, daliri lang yung pag-spot nila. Diba? Isip mo gagawin ni Kuya Arwin, kung ilaglag mo sa'yo ngayon itong barbell na to, managlag sa liit mo, alam mo kung saan ka pupunta? Sabi ni Arwin, Pastor, maganda yan. Gamitin mo nga yan. Tama. Pero kung pwede mong gamitin, di ba? Dahil lang ay kilala, maaaring gamitin nyo para makapag-abot ng kanin mo sa Panginoon. Isipin mo, kung si Kuya ano gagawin nun, napakaraming macho sa church. Di ba? At pag dumami yung macho sa church, sigurado dadami ang chicks sa church. Gusto ko sa IBC. Bakit? Ang tawag doon ay International Brusco Church. Lahat ng mga lalaki ay brusco. Di ba? Lahat ng mga tao macho. Diba? Skill. Pero kung ginagamit natin, sabi, do good works eh. Sabi ng Bible, let your light so shine before men. Ipakita mo sa mga tao kung magaling ka. Kung pinagkalooban ka ng Panginoon ng kagalingan sa pag-awit, umawit ka ng best mo. Di ba? Kung pinagkalooban ka ng Panginoon ng skill para tumugtog ng ayos, ayusin mo pagtugtog. Amen? Bakit? Sabi doon, you are God's workmanship. Ikaw ay create ng perfect God. The talent that was given to you was given by a perfect God. Because He is perfect in all of His ways. Good works. Pastor, anong purpose? The purpose is for us not to be glorified. Hindi po tayo. Dahil malinaw po sinabi ng Matthew chapter 5 verse 16, in doing good works, sa paggawa ng mabuti, ang dapat ay napapapurihan ang Panginoon. Pag sinabing, Pastor, ang galing mo naman, hindi po ako yan. Biyaya po ng Panginoon yan. Sola, gracia. Biyaya ng Panginoon. It is all by the grace of God. Yung totoo, kaya po ako nakakatayo dito. Hindi po karapat-dapat ako yung sa likuran ng grupito ito. It is all by the grace of God. Kaya po ako nakakatungtong dito. And I thank the Lord for that grace. And that wonderful grace of God. Iba sa atin, hindi po tayo deserve magkaroon ng skill na meron tayo ngayon. But you know what? By the grace of God, pinagkaloob po ng Panginoon sa atin yan. And that is supposed to glorify the Father which is in heaven. Dapat po nagiging kapuri-puri po sa Panginoon yan. Now the question is this, while doing what you're doing every day, is that glorifying the Father or not? Because our purpose is to do good works. Isipin po natin kung lahat tayo gumagawa ng mabuti. Isipin po natin kung may pumapasok sa church natin, tayo ang gumagawa ng mabuti. Isipin po natin kung tayo ay sinasabihan ng masasakit ng mga kapatid natin sa pananampalataya o ng mga kamag-anak natin, pero patuloy pa natin ginagawa ng mabuti. Diba? Ano sabi po ng Bible? Do not be weary in doing well. Patuloy po tayong gumawa ng mabuti. Kanina po, during po service sa atin po sa church natin sa IBC Manila. By the way, salamat po sa inyong mga panalangin sa atin pong satellite church sa Manila. Kanina po, habang po nagpipreach po ako doon sa pulpit kanina, bigla may pumasok ang dalawang matanda. I think mag-asawa sila, pasok sila sa church. Upo sila, nakinig ng mensahe. After makinig, sabi nila, Pastor, pwede po ba kita kausapin? Sabi ko, sige po, kakausapin ko po kayo. Pero upo kayo sa gilid sandali, kasi po, ito po ay kaugalian ko na bago po bumuwas lahat ng miyembro, isiguraduhin ko makabayan ko sila. I will make sure of that. Sa liit po ng church sa IBC Manila, hindi ko pa sila kabayan, kahiya-hiya naman po yun. Ay ko, kausapin ko po kayo. After ko po kausapin, ano po ba may paglilingkod ko po sa inyo? Ano po ba may paglilingkod ng church po sa inyo? Sabi niya, Pastor, kami po ay taga-Balawan, nakatira po ako sa Kalaw. Ay, ganun ba? Saan kayo nakatira doon? Sa Kalaw po. Saan po doon? Sa Kalaw. Sa Kalye po. Okay. Alam ko na. Taga saan po kayo? Palawan po. Eh, ba't pumunta po kayo ng Kalaw? Malayo po ng Palawan sa Kalaw. Diba? Eh, nakipagsama na lang po, Pastor. Ganun ba?
anong kailangan natin? Sabi niya, Pastor, wala po kasi kayong matirahan. Gusto ko magkaroon ng negosyo. Baka po pwede nyo kayong bigyan ng puhunan. Sabi niyo ko. Ako nga, walang negosyo. Hindi pa ako ng puhunan. So sabihin, pumunta ka doon kay Brother Sam. Benta ka ng kotse. May puhunan yan. Umalis agad si Brother Sam. Umuwi agad. Gusto ko ituro sa iba eh. Pwede pumingi ng puhunan. We don't usually give money kapag sa mga ganitong sitwasyon. If you want, ito gawin natin. Total tanghali na, mananghali ka na dito, kasama ko yung misis mo. Mananghali tayo dito, bibilang kita ng liempo. Paborito ng Pastor dito yan eh. Ni Pastor BJ. Ako pumahilig doon. Mag-lunch po muna kayo. Ang gagawin natin, kausapin ko po yung finance namin doon, titingnan namin kung may pumasok na offering na kaya may pagtulong maliban sa operational expenses. Antayin niyo po ako. Pumunta po ako sa opisina, pinausap ko yung ating po mga nasa finance, nagbibilang sila ng limpak-limpak na salapi. Ang tagal niyo magbilang, konti lang ang binibilang niyo. Diba? Alam mo kasi, Pastor, pag nagkamali pa kayo yan, ewan ko na lang. Diba? Konti na lang binibilang, magkakamali pa. Sabi nila, meron po dalawa kayong bisita, diba? Tulungan mo natin. Nag-usap kami ni Mrs. Sabi ni Mrs. sa akin, subukan muna natin. Tingnan mo natin yung consistency sa church. No, let's help them. Hindi kasi ito gawin natin. Nagkakaroon kami ng maikling diskusyon ng Mrs. Pero hindi naman po kami nag-aaway. Diba? Sige, we'll help them. Ay, labas ako. Sige po, kuya. Ganito po. Pagkatapos ng service, okay, after nyo kumain, bubuha ko ng pera sa Kahadiyero ng Manila. Parang meron na. Kahadiyero, puro kahoy lang yan. Kahoy-diyero. Yung meron kami doon, walang Kahadiyero. Okay. Bibili po tayo ng kape. Pastor, kape? Bakit kape? Yun po kasi negosyo na sikat sa Kalaw. Pag pumunta kayo sa Kalaw, gininaw kayo, pumunta kayo sa gilid-gilid, may kape doon. Totoo yun. 3 in 1 plus 1. Diba? Happy kaarawan. Yun ang meron sa Kalaw. Titimplahan kayo ng kape. Coffee. Diba? Mainit na mainit pa. Sigurado sir, hindi mag-iinit ang ulo nyo. Malinis po ang tubig. Magmula po sa Manila Bay, pinilter po namin yan, dumaan sa reverse osmosis din. Joke lang. Sige po, bibili namin kayo. As pinipilit niya, Pastor, pwede ba thermos? Ay, kung hindi natin kung pwede natin gawin. Ngayon, pinapaayos ko na po yung dining table, at social. Dining table, ay, labas nila yung buffet. Ano naman? Dilis. Sa katangget. Pero at least buffet. Sabi nung lalaki, Pastor, uuna na po kami. Ba't uuna na kayo? Diba? Nagpamadali. May appointment. Saan po kayo pupunta? Dyan po kayo pupunta po kami dyan. Sino? Sakahan na kayo? Hindi po basta okay na po kami. Kailangan lang po talaga. Alam ko na, ayaw nung bilan namin siya ng kape at pang negosyo niya. Gusto niya bigyan ng pera. Ganito gawin mo kapatid. Bigyan kita. Hindi pala kita bigyan. Sabi ko sa tatay ko, pape, nanguha ko sa tatay ko. Diba? Magaling ako. Mautak. Wise sa serpent. Ay, kung meron ka ba dyan? Wala akong bari eh. Hindi, wala naman akong bari ng time na yan. Baka maibigay ko 500, sobra naman yun. Di ba? Meron ko na 100. Binigyan ko 100. Sabi ni Miss, bigyan pa ng 100. Okay yan. Ay, huwag ka na yung tayo, baka may magbigay ng jacket. Saka 5,000. Bigyan ng jacket. Di ba ba sa pinagdanan? Si Willie pala pinuntahan, nagkawali ng church sa pinuntahan. Kung gusto niyo po talaga matulungan namin kayo, alright? Bumalik po kayo ng Miyerkules prayer meeting, alas 6 punto, na andito po ako, aantayin po kayo. Pastor, mukhang niloloko ka na ng tao. I don't care. Why? Kasi ang sabi ng Panginoon, do good works. Kung niloloko niya ako, sagutin niya na sa Panginoon yun. Kung niloloko niya ang pastor, lalong lagot siya sa Panginoon. Bakit? Huwag niyong sasalingin ang pastor.
Mahalaga yan sa Panginoon. Kaya yung pastor po natin dito, huwag yung sasalingin yan. Mahalin nyo. Mahalaga sa Panginoon yan. That is a gift sa atin ng Panginoon. Ephesians chapter 4. Basahin niyo po. Sabi doon, good works. Gawan ng mabuti. Kung may gumagawa sa'yo ng masama, pakitaan mo ng mabuti. Walang sino man na makapala ang mukha, ginagawa ka ng masama. As ginagawa mo na mabuti, magpapatuloy ng paggawa ng masama sa'yo. I would remember, sa Manila po, ang ilalim po namin, social po yung church sa Manila. Puntahan niyo po. Itaas church, pagbaba, jump shop. Okay? Kaya kung tumayo mga member dun eh. Pastor, luma na to, ibenta na natin. Ibaba mo. Pastor, eto po eh, hindi na ito mga gamit. Ibaba mo. Pastor, kailangan natin yung uniform para sa mga babae yung mga basketball evangelism natin, basketball evangelism. Yung mga bata po natin doon sa mga nasa hubo, lahat po nakahubo. Okay, walang sapot sa baha. Kailangan po natin ng pera. Madali, hindi tayo makapag-request, wala sa tibiki. Ano bang pwedeng ipenta dyan? Ibaba nyo? Okay, nakakatsinela si mga bata, di ba? Nakakatuwa ako, di ba? Nakakatuwa gano'n. Kaya lang, tinakakaba ko, bakit parang umuot yung gamit sa church? Pastor, nagkakapera tayo! Di ba? Kaya pala magpaparami lagi dun sa junk shop eh. Yung baki sa akin ng mga taga-junk, Pastor! Parang nag-iisip, wala ba kayo nabenta ulit yan? Tumikita kami sa inyo eh. One time, tawag si Kuya Dandan, Pastor, pumunta kayo dito, madali! Ayaw ko, bakit niya pumunta dito na madali? Eh, kasi po Pastor, itong may-ari ng junk shop sa pala, nakipag-away eh. Gusto po ng away eh. Sabi ko, gusto po ba niya talaga? Eh, si Dandan, wala si Dandan dito. Sabi Dandan, papatulan eh. Eh, ang tangkad ng may-ari ng junk shop. Di ba, si Kuya Dandan, kasi tangkad ko si Kuya Dandan eh, manipis lang. Yung may-ari ng junk shop, matangkad eh. Mga ganito. Dito lang talaga eh. Hinahamon si Kuya Dandan. Ay, sa kanya. Ang utos ko po kasi ng time na yun, ang pangit naman, di ba? Church sa taas, junk sa baba, tagilid ng basurahan. Ang pangit nun eh. Ay, mga kapatid, linisin natin. Nilinis po namin. Hindi bali magkasugat-sugat sa paglilinis. Nilinis namin, tinanggal namin. Nilagay namin ng malaking sign. Bawal umihi. Bawal magtapon ng basura dito. Ngayon may nakalagay pa, bawal umihi. Lahat na lang bawal eh, di ba? Abay, tinatapunan nila ng mga wire, ng mga tinatanggal nila mga skin ng tanso. Kinausap ito dati. Sabi po ng pastor namin, huwag na daw po magtapon dito. Kasi po, dilinis na po namin. Sabi ng may-ari, wala ka pa kaya sa pastor nyo! Sabi niya, ganun po ba? Ako tayo ang pastor mo dito. Pwede kong tapon. Ako, matalino akong tao. Pwede ako pupunta doon na walang kalaban-laban. Sabi ko, sino ba yung mga gangster natin ng mga unesin mo dyan? Sama kayo. May lakad tayo. Tuwan-tuwa! Pastor, magkadala ba ako ng Sputnik? Titirahin na ba natin mas ba? Hindi, di ba? Wag. Punta tayo doon. Backup lang tayo. Kakausapin lang natin. Palindak lang kayo. Di ba? Huwag yung titirahin. Punta tayo sa barangay captain. Punta kami sa barangay captain. Ang dali, brad, ng barangay captain. Pagpunta ko doon, nakaangat yung paa nung babae. Sabi ko, kayo po ba yung barangay captain? Sabi niya, aray! Yung room ko! Nagpapapedicure sa table ng barangay captain. Kayo po ba? Ay, hindi po! Ako po yung asawa ng kapitan. Ganun po ba? Nasa po ba yung kapitan? Wala, nandyan lang sa tabi-tabi. Nagro-ronda. Paano mo ronda ka? Hapon. Dumating yung kapitan. Alam mo, meron pastor. Kailangan po, ako yung pastor dyan. Ganun po. Ganito po yung nangyari. Inaaway po yung hinahamon po. Sinatapulong po. So, pinaliwanag namin. Pwede po samahan niyo po kami para usapin namin. Kinausap namin. Sabi ko, Dan, nandito na ako. Sino ba yung nakaaway mo? Sabi niya, pastor ito po eh. Baka ito po, wagas eh. Parang nakakita ng daddy eh. Dad, ito oh. Bigyan mo nga ng isa. Diba? Pagbaba ko, kasunod ko pa yung isang Onesimo. Ang forma, akala mo maninira ng kung ano eh. Ay ko, Brad, bukas zipper mo. Huwag ka mayabang. Bukas nga zipper mo eh. Ay ko, kuya, napalitaan ko, nagkakapagay ng problema. Magkakapagin tayo dito.
Pag nagka-problema kayo sa baba, ang unang tutulong sa inyo, walang iba, kundi kami nasa taas. Kung may problema kami sa taas, ang unang tutulong sa inyo, kayo. Kasi magkakamit bahay tayo, magkatulungan tayo dito. Hindi yun maganda kung malinis ang kapaligiran natin. Naniniwala ako, junk shop kayo. Pero di porkit junk shop kayo, madumi kayo. Di ba? Sa akin nakita junk shop na naka-tiles. Wala, di ba? Pero yung malinis, okay na yun, di ba? Sabi niya, pastor lang po tayo, pero masama lang po talaga pastor ang gising ko. Kaya po, nahamon ako, nabasa pa ako, syempre, ganito niya. Okay lang mo yun, kuya. Pagpati na kayo. Dan, kamay mo. Kuya, kamay. Ayaw ko mamay. Ayaw ko mamay. Sabi niya, kamay na. Kamay sila. Sabi kay Dandan. Si Dandan yung gabenta ka na siomay. Dan, ang sabi ng Bible, do not be weary in doing well. You always do good. Nagbebenta ng siomay. Si Dandan, tayo ngayon. Kung ikaw kasi, sa harapan mo ito na may-ari ng junk shop, pakisamahan mo. Mano bang pagbukas mo ng pagbukas mo ng siumayan mo dyan, di ba? Bigyan mo na siomay ito. Di ba? Magbaba ka na siomay, bulong sa akin ng dad. Pastor, bibigyan mo siomay? Sino mo babayad ito? Sige ako. Pastor, magkano? Kasi magbigay baba ka. Nagbaba mo ng isang plato ng siomay sa nilantan. Sabi ko, ilan lang kami kakain? Isang plato? Gustong bumawi sa negosyo. Ay ko, kuya, kain ka. Kain ka na ng siomay para peace offering. Di ba masarap na nagkakakainan tayo ng siomay dito? Sabi ko pa yung Dan, ano ba naman Dan? Nagaba ka ng siomay. Baka pinungukan ko si kuya. Magaba ka ng gulaman. Masarap gulaman? Oo, ako mababayan. Sige na, baba ka ng gulaman. Sabi, bababaan lang niya si kuya. Nagbaba ng 5. Pati si Kap, pati yung mga tao doon para makainin. Okay. Sabi nung may-ari ng junk shop, di na. Nahihiya. Sobrang nahihiya yung may-ari ng junk shop. Di na muna po. Kumuha ka na. Diba? Tutusukin kita ng toothpick. Kukuha kita. Kumuha ka na, kuya. Kuya. Siguro nagdududa kung malinis o hindi. Ako rin nagdududa kung malinis o hindi. Baka ginawa ng Dan, pinahin doon sa CR namin hindi pa naglilinis. Ay, kudan, nakasawsaw na ata sa spicy May madilam na daw. Sabi na, hindi pastor malinis yan. Loko ka ako muna titikim nito. Pastor, mas kiningitian ako yung kiting aso. Dan, mauna ka. Hindi pastor, okay yan. Mauna ka. Sabi niya, sabay tayo. Sabay kami. Natitingin na muna kami. Hindi na ako walang tutuhugin niya. Yung tutusukin niya, yun inunahan ko. Ayan, alam mo na, malinis na masakasa namin. Diba? Sinumo mo namin. Masakit na naman ni kuya, hindi naman kami bilang, hindi ko lang gumalaw. Kain din siya. Alam mo, after that, just do good. After that, every time nadadating kami sa church, malinis sa church. Every time nadadating po kami sa garahe ng church, ang linis po ng garahe sa gilid. Yung totoo, yung halaman doon, hindi nadidiligan. Buti may mga taga-junk shop, sila ang tagadilig ng halaman. Ay, kita mo nga naman palit kaya tayo. Ay, kaya ibaba ko sa junk shop. Kung iiakit ko sa taas. Di ba? Naglinis. Bakit nila ginawa yun? Because you always do good. Pag may kain na sa taas, magpababa ka ng pagkain. Pastor, pakainin natin. Pakainin natin. One time, nung Christmas party namin, may nagpalitson, yung gusto niyo po sa Japan, nagpalitson. Magpababa ka ng litson. Abay, binaba yung ulo. Ay, bakit yung binaba yung ulo? Sabi yung baba po, wala lang natira, ulo na lang. Sayang, magagawa pa natin yun. Yung isuka at saka paksiyo, yan, okay na. Ibinigay. Ito, tuwan-tuwa. Sobrang tuwan-tuwa ng mga tao nandun. Last, na nag-birthday po kami, regular day ko, tinutuo po yung lugar. Pagdating namin dun, sumisigaw, Pastor! Ito yung sasakyan nyo! Nagkanta ba kami? Sabi nung may-ari. Laki, di ba? Bago ito yung sasakyan ni Pastor. Nagbibigay ako sa iyo, Sabi na may tagapagtanggol pa kami. Okay, park kayo dun.
Anytime. Sabihin niyo lang pangalan, Pastor BJ. Siguro mapatos sa kayo. Okay. You always do good. We always do good. Bakit? Magagamit ng Panginoon yan. Magagamit kayo ng Panginoon para yung gawain ng Panginoon ay patuloy na mag-glorify. Para ang Panginoon patuloy na mag-glorify. Bakit? Hindi po kami ang gumagawa noon. Panginoon po yun. Kasi kung walang biyaya ng Panginoon, makikipagbabaga na kami noon. Mas madali pa yun eh. Pag pinaputusan ko kay Dandan yun, sandali lang yun. Mas mahirap magbigay ng siomay, magbabayad pa ako. Bigwasak ko na lang na isa to, okay na to eh. Pero hindi yun sasabi ng Panginoon, you always do good works. Di mo ba? Patuloy kang gumawa ng mabuting bagay. Iba sa akin, ayaw gumawa ng mabuting bagay eh. Tama mo? Iba sa akin, takot mag-visitation. Tama mo? Iba sa akin, takot mag-soul winning. Mag-share kayo ng salita ng Diyos, takot mag-share ng salita ng Diyos. Bakit kayo matatakot magsabi ng salita ng Diyos? Bakit kayo magpatatakot na i-share na mahal sila ng Panginoon? Kung talagang mahal tayo ng Panginoon at na-experience natin ang pagmamahal ng Panginoon, madali po natin ibabahagi ang pag-ibig ng Panginoon. Amen? Madali po yun. Yung mag-visitation. Hindi mo masarap mag-visitation. Yung iba nga nag-visitation eh. Nangyayari na uuwi sa biscuitation eh. Alam niyo ba yun? Kaya po yung mga pastor, minsan na ayaw mag-visitation. Susunod kasi na visitation nila sa ospital. Kasi kada dalaw, kain. Kaya lahat ng pastor, karamihan dyan, alam niyo po ano? Mataas ang sugar. Bakit? Pagpunta sa visitation, pastor, mag-soft drinks muna. Bili mo. Tubig na lang. I'll share with you one story. Kanina po, ito po yung nangyari po kanina. Binubuo po namin yung visitation team ng IBC Manila. Naka-visitation tayo, visitation po kami. Sila nag-visitation, mga babae. May kasama sila lalaki, bodyguard. Si Dandan. Matindi talaga si Dandan eh. Kagamit-gamit talaga tayo. Kasama mo silang visitation. Ang tagal nang nawawala sa church ito. Bisitahin natin kung bakit. Tingnan natin kung ano nangyari. Bisita sila. Almost 1.5 years, wala na sila sa church. Punta sila doon. The purpose of the visitation is for people there na makita nila na sila ay mahalaga sa church. Ma-encourage yung mga tao, makakausap. Pero rin yung nangyayari mga kapatid, pagbalik, nagmamadali yung mga nasa visitation team umuwi. Pag uwi po sa church, nandun po ako sa table, nag-aaral po ako, Pastor, blessing yung visitation. Ay, kung bakit ang nangyari? Ganito po yung nangyari. Yung binibisita po natin, yung kanya pong anak, ay nakulong, etc., etc., etc. Naalala niyo po, pinipray po natin dati yan, na sana makauwi na from China. Alam niyo po nangyari, for several times, pinipray po namin yan na makauwi na. Kasi yun po yung prayer request nila. Kahit wala na po yung tao na pinipray pa rin po natin yun. Alam mo, sabi nung nanay, at saka sabi nung kaya pala ako naka-alis sa China ng maluwalhati. May nagpe-pray para sa akin. Kasi iniisip ko kung anong meron eh. Dahil nung inuwi siya papunta ng Pilipinas, lahat ng mga kasama ng Pilipino na nakulong, nung dinala sa airport sa kaposas. Siya hindi nakaposas. Sabi ko, baka naubusan ng posas ng China. O kaya baka hindi posas ang pinadala sa'yo. Pasas. Tingnan mo yung bulsa. Baka may pasas. Diba? Nakauwi and she recognized na kaya pala ganun, may nananalangin sa akin. Pag uwi nila, Pastor, yung palang pananalangin natin, hindi mo pala ano yun, no? Hindi mo pala walang silbi yun. Eh, kala mo hindi mo na silbi yun. Patuloy lang sa pananalangin. Mahalaga po yan. Sabi niya, Pastor, ibang klase. Pumunta kami doon para mag-encourage. Paglabas namin, kami encourage. Kaya masarap ang visitation. Subukan niyo ang visitation. Do good work. That's good work. Amen? Visitation tayo maya. Ayaw nyo. Okay. Bukas. Kung ibig wala nang ginagawa, visitation tayo. Pagdi-disciple. Matuto tayo pag-disciple. Di ba? Pero kung ba tayo dinidisipulo? Yung totoo, we are disciples of God. If we are disciples of God, we are also supposed to disciple people. Amen? Tayo mga pananampalataya, dapat disciple tayo. Meron tayong mini-mentor. Pastor, may mini-mentor ako, anak ko. Maliban sa anak mo, pamilya mo, sino ba? Isipin mo, kung lahat tayo dito may disciple, aba, yung malamang, kulang itong church na ito.
Amen? Tama po, yung totoo, napakaganda po ng IBC. Diba? Ang ganda ng pintura. Diba? Tutong. Ang ganda ng pulpito. Ang ganda ng stage. Nakakarpet dito. Diba? Ang ganda ng mamupuan. Sa inyong itim. Sa amin, orange. Pag pumunta kayo doon sa church sa Manila, babay-babali sa inyo, welcome to Chowking. Dati po kasi po ng Chowking yun eh. Diba? Pagpunta niyo po dito, diba? Pagpapalain kayo ng Panginoon, mabubusog pa kayo. Kasi para kayo nasa Chowking. Inuupuan namin doon. Pinagpala kayo ng maganda po dito, mga kapatid. Pero you know what? Hindi po tayo nagpapaganda ng church dahil gusto lang natin pagandahin ng church. Hindi po tayo nagpapaganda ng church para sabihin na ang galing ng member ng IBC. Hindi po tayo nagpapaganda ng church dahil gusto natin pain sa lahat ng tao na tayo ay pinagpala lang. Kaya tayo nagpapaganda ng church kasi itong lugar na to ang dalahan ng kaluluwa para sa Panginoon. Amen? At kung magdadala ka ng kaluluwa sa Panginoon, make sure na magdadala mo ay sapat para sa mga tao na yon. Yung po ang dahilan, that is good work. And every time we will be doing that, we are glorifying the Father which is in heaven. Kapag ka natututo ka topic sa katabi mo, na nakikita mo na iyan ay may pinagdadaan, kapatid may pinagdadaanan ka ba? Gusto mo ba ng kausap? Gusto mo ba ng kape? Gusto mo mag-usap tayo? That is good work. Kapag may nakita ang kapatid na nasa ospital at nangangailangan ng panalangin, ipanalangin mo, that's good work. Pag may nakita mo tayong pangailangan sa church, gawin natin, that's good work. Yung pupunta dito every time, every day, na halos kapag pupunta po kami dito, nakikita ko, iba-iba yung tao na nagpipintura. That's good work. And you are not doing that for you to be glorified. You are doing that for the Lord be glorified. Amen? At itong church na ito ay maging daluyan at maging tahanan ng mga kaluluwang uhaw sa salita ng Diyos. Let us continue to do good works. And last, mga kapatid, not only our purpose is to do good works, but our mandate, ang sinabi po diyan, which God prepared beforehand, that He should walk in them. Our mandate is to go and walk. Ang sabi ng Panginoon, tayo ay matutong lumakad. Yung totoo, the open doors are opportunities. There are a lot of opportunities na binubuksan ng Panginoon. Di ba sa inyo? Di ba oportunidad na binubuksan sa opisina nyo para makapagbukas tayo ng Bible study or small group? Iba sa atin, meron kayong mga opportunity na yung mga kaibigan nyo walang ginagawa, tambay-tambay lang kayo. It is an opportunity for you to put up a small group at magkaroon ng discipleship program sa lugar na iyon. Iba sa atin, naglalaro-laro tayo ng basketball, gamitin nyo yung basketball para yung basketball makaabot ng kaluluwa para sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, our mandate is to go and walk in love. Sabi dito, matuto tayong lumakad ng may pag-ibig as we pass and enter the door of opportunity na binibigay ng Panginoon. Let us walk in love. Sabi ng John chapter 13 verse 35, ang sabi niya, by these shall all men know that ye are my disciples, and if ye have loved one another. Sabi ng Panginoon, kung tayo daw ay disipulo ng Panginoon, dapat tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Are we God's disciples? Are we followers of Christ? If we think we are followers of Christ, we are supposed to love one another. Kung tingin po natin tayo ay anak ng Diyos, at kung totoong anak tayo ng Panginoon, ano man ang nakikita natin kapintasan sa church, ano man nakikita natin kapintasan sa kapatid natin sa pananampalataya, love them. Kung may nakikita kapintasan hindi sa loob, sa labas, yung mga hindi mananampalataya, love them. Yung totoo, kaya ayaw umubot ng maraming churches na mga kaluluwa para sa Panginoon because they do not love those souls. And IBC is bound and we are intentional. We are an intentional church. Ang ginagawa natin, in every program na ginagawa natin, we make it sure na ito ay maging paraan para tayo ay makapaghayag ng salita ng Diyos. At maipakita at maibigay ang regalo ng Panginoon sa lahat ng mga tao na nangangailangan ng regalo ng Panginoon. At yan ay walang iba kundi ang kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoon. Because if we are God's disciple, we love one another. Mahalin mo yung kapatid mo. Mahalin po natin ang sarili natin. Mahalin natin ang gawain ng Panginoon. Second, not only that we walk in love, we walk in obedience. Ano po ang sabi ng John chapter 14 verse 15? If ye love me, sabi ng Panginoon, keep my commandments.
Kung mahal mo ako, sundin mo ang mga pinag-uutos ko. Kung mahal mo ang Panginoon, kung mahal natin ang Panginoon, kung ano nilanais ng Panginoon, yun ang gagawin natin. Kung mahal mo talaga natin ang Panginoon, kung ano ang plano ng Panginoon para sa atin, yun ang susundin natin. Bakit? Kasi sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon. Do we love God? Amen? Sa lahat ng mga nagmamahal sa kayo, magsabi ng amen. If you love God, you will obey the Lord. If we love God, we will obey the Lord. If we love God, we will follow the commandments of the Lord. Iba sa atin, hindi po natin alam kung anong commandments sa Panginoon eh. Akala po natin, 10 commandments lang eh. Yung totoo, we are being guided by the Lord every day. The problem is that we are not opening our scriptures every day. One time may nag-ask po sa akin, Pastor, ano po ang purpose ng panalangin? Ang purpose ng panalangin is for me to communicate to the Lord. Eh, Pastor, paano mo nag-communicate ba ang Panginoon? Simple po, sa magitan ng salita. At ang salita ay matatagpuan sa Biblia. Basahin niyo po ang Biblia and the Lord will communicate back to you. Amen? Let us obey the Lord. Not only in obedience, walk in obedience, but walk in faithfulness. Katapatan, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Moreover, sabi dyan, it is required in the stewards that a man be found faithful. Sa mga tagapangalaga, sa mga tagapangasiwa, okay ng gawain ng Panginoon, we are supposed to be found faithful. Na pag dumating ang Panginoon sa lupa, makikita ba niya nandun tayo sa gawain ng Panginoon at nagtatapat sa Panginoon? Makikita ba ng Panginoon na pagdating niya sa lupa, imbis na makita tayo sa church, makita tayo sa bar? We are supposed to be found faithful by the Lord. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Maging matapat tayo sa Panginoon, mga kapatid, because we are stewards of the Lord. Tayo ay mga tagapangasiwa ng Panginoon. Tayo ay tagapangalaga ng Panginoon. Tayo ay mga pinagkatiwalaan ng Panginoon. Ng ano, Pastor? Tayong lahat ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng ministry. Naniniwala po tayo, every member is supposed to be a minister. Sinabi po ng banal na kasulatan yan, Ephesians chapter 4, verse 1 to 10, ang sinasabi doon, we are prisoners of God. Di ba sabi ng Panginoon, lahat po ng mananampalataya is called by the Lord, but not everybody is called to be a pastor. Why? If everybody is called to be a pastor, ang pangit nun, tumayo po tayo, magbimensahe na po, tatayo lahat ng tao. Di ba parang speaking in tongues? Not everybody is called to be a pastor. Not everybody is called to be a leaders. But we firmly believe, as sinasabi ng scriptures, that every member is a minister. Ang ministry po, ito po ay specific office in the church and a task and duty in the church sa gawain ng Panginoon na pinagkatiwala ng Panginoon. Kaya po tayo mga mananampalataya ay tinatawag ng Panginoon na steward. Tayo po ay tagapangalaga. Tayo po ay tagapangasiwa ng Panginoon. Alam mo purpose ng ministry? Alam mo purpose ng ministry? Buksan po natin, salita ko lang, seguyan ko lang po ng konti. Maaga-aga pa naman po. Ephesians chapter 4, verse 1 to 10. Tingnan niyo po. Bibigyan ko po kayo ng konting pahamyaw dito mga kapatid kasi mahalaga po ito. Lalo sa gawain ng Panginoon. Lalo sa paglago ng gawain ng Panginoon. Sabi po din na ito, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy in the vocation wherewith ye are called. Tingnan niyo po muna. Ang sabi ng pakibalik Ate Andy. Thank you po. Ang sabi doon, we are prisoner of the Lord. Yan pong salita na yan, pag pinakinggan natin, nanggaling sa munting lupa, ang pangit pakinggan. Pero yung totoo, kapag po sinabi ng Panginoon, we are prisoner of the Lord, we are supposed to be encouraged. Bakit? Ibig sabihin sa piling ng Panginoon, tayong mga mananampalataya, walang kawala. Amen? Walang kawala tayo sa biyaya ng Panginoon. Walang kawala tayo sa pagpapala ng Panginoon. Sabi po diyan we are prisoner of the Lord, that we walk worthy in the vocation that we are called. Sinabi doon lahat tayo may kanya-kanyang vocation. May kanya-kanya tayong skill. At kung ano yung skill na meron tayo, doon tayo gagamitin ng Panginoon. Ano pong skill na meron tayo ngayon? Kung ano yung naiisip mo skill na meron ka ngayon, dyan ka gagamitin ng Panginoon. If you have skill in computer, paggamit ka sa multimedia ministry. If you have skill in the music, paggamit ka sa music ministry. If you have skill in sharing the Word of God, go on visitation, go on sharing the Word of God.
is your skill. If you are a good motivator, mag-motivate ka ng mga tao. Mag-disciple ka ng mga tao. Because you are called to do that. Hindi ka pagkakalooban ng Panginoon ng skill na hindi ka po niya doon gagamitin. Verse 2, basahin natin mga kapatid. Sabi dyan, verse 2, with all humility and gentleness, with the patience, bearing with one another in love. Ito po supposed to be na attitude ng isang nagbiminister. Yung totoo, kapag iba sa atin nagbiminister na sa church, yung tumutungtong sa pulpitong ito, iba sa atin yung mayabang eh. Kaya po sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, hindi porket may ministry ka, mayabang ka. Dahil totoo, steward ka lang. Pinagkalooban lang tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Yung totoo, yung makapag-preach mo sa likuran ng pulpitong ito, isang lutong pribilehyo lamang ng Panginoon. It is all by the grace of God. Sabi ng Panginoon, maging humble ka. This should be the attitude of the ministers. The more na tumatayo ka sa likuran ng pulpito, the more na tumatayo ka nakikita ka sa gawain ng Panginoon, mas lalo kang maging humble sa Panginoon. You humble down to the Lord. Huwag tayo maging hambog sa harapan ng Panginoon. Hindi po tayo pwede magmalaki sa harapan ng Panginoon. Wala pong sino man sa atin ang po pwedeng magmalaki sa Panginoon. Bakit? Dahil wala pong source ng kaligtasan, kundi ang Panginoon lamang. Another attitude, patience. Dapat may pasensya tayo sa ministry. Pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi tayo dapat di-discourage agad-agad. Kapag kami lang ito, si ganito kasi ganyan yan eh. Kung madi-discourage agad. Kasi ganito, may pasensya ka dapat. Long suffering ang tawag dyan. Magpatuloy ka. Bakit? Kung may nakikita kapintal sa kapag-usapan ng palataya, hindi sa Panginoon yan. You search your heart and ask the Lord, Lord, give me patience. Kasi ako, napapagamit ako sa gawain mo, Panginoon. Yun lang. I am not a man pleaser. I am God pleaser. Amen? Patience in the ministry. Huwag sumusuko agad. Iba sa atin, kapag ka natrapin lang, ayaw na gumawa sa gawain eh. Ayaw umulan. Pwede ako mabsent, Pastor, pasensya na umulan. Diba? Pag-pray ko kayo, piglatang ka. Umulan lang, hindi ka na makapunta sa church. Yung iba nga, hindi makapaglakad, makikita mo sa church eh. Si nanay yun nandyan. Diba? Sa 9. Kung nakikita ko yun eh. Nahihiya ko sa Panginoon eh. Panginoon, ito ka, naglalakad mula 9 hanggang dito, pamaba pa, baka gumulong ko magbaba eh. Pero nagtatapat sa iyo, Panginoon, iba buong-buong katawan, hindi makapunta sa church na maaga eh. Oh no. Amen? Bakit niya maka-amen? Amen? Bawal balik sa church! Bakit? Ang sasampahin natin, Diyos na mga Diyos, halin na mga halin, magpapalit ka. Subukan mo yung patawag ng Duterte ngayon, malit ka. Change is coming. Maniwala kayo. Tama? We walk in faithfulness sa Panginoon. Maging faithful tayo sa Panginoon. And last will be, walk in holiness. 1 Peter chapter 1, verse 16. It is written, be ye holy, for I am holy. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. For us to be sanctified sa Panginoon. Alam mo kapatid, there is a lot of open doors and opportunities for us. We just think it is impossible. Diba sa atin, takot tayo mula sa gawain eh. Takot. If every member is a minister, and you are a member of this church, and you are not a minister, you are disobeying the Lord. Ephesians chapter 4. Sinaglita ko kanina, di ba? Kung ikaw o tayo ay anak ng Diyos, at wala tayong ginagampalang gawain sa Panginoon, we are disobeying the Lord. If we are Christians, and if we say we are Christians, pero sa gawain ng Panginoon, nalilate tayo sa Panginoon, we are unfaithful child of God. If we Christians, tayo mga mananampalataya,
Hindi natin ginagampanan yung pinitawan ng Panginoon after siya umakit sa langit. Sinabi niya sa mga disciples, go ye into all the world and preach the gospel. Ihayag niyo ang salita ng Diyos. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. If we are not doing that, we are disobeying the Lord. Pastor, dapat ko gagawin yun? Hindi po sinabi nun, go ye pastors and share the word of God, baptizing them in the name of the Father. Hindi po sinabi yun. Hindi po sinabing go ye teachers. Hindi po sinabing go ye, di ba, leaders of the church. Hindi po sinabi nun, go ye. Lahat po tayong mga mananampalataya ay sinabihan ng Panginoon to go ye into all the world and preach the gospel. Ipakita natin at ipahayag natin ang pag-ibig ng Panginoon. If we are not doing that, we are disobedient to the Lord. Ang hirap umatag na disobedient sa Panginoon. Pastor, kasi po takot ako eh. Takot ako umawag na isang gawain. Pastor, takot ako sa umawag na ayoko pag-gamit sa Panginoon sa gawain na to. Takot po ako, Panginoon. Anong kinakatakot mo? Di ba sinabi ng Ephesians chapter 2 verse 10 sa una pa lang, we are God's workmanship, we are perfect because we are created by a perfect God. Anong kinakatakot natin? Di ba? Pastor, kasi takot ako sa rejection. Baka pag bumato ako ng visitation ako, pagkatong ko, di ba? Pagsaluhan ako ng pinto. At sabihin sa akin, tao po, nandiyan po ba si Kuya ano? Wala ko dito! Sabihin sa'yo gano'n, sinungaling ka, wala ka dito, sumasagot ka. Di ba? Akala din posible? Bakit po ang dami mga churches? Pag tingnan yung mga churches nakakaingit, naglalakihan. Bakit ang dami nagdi-disciple? Hindi ba dapat lahat tayo mananampalataya ginagawa natin yun? It doesn't matter if our church is big or small. Hindi po sinusukat ng Panginoon yan. Ang sinusukat ng Panginoon ay numero. Ang sabi ng Panginoon, wherefore by their fruits you shall know them. Gusto makita paglago na isang mananampalataya, tingnan mo naging bunga sa Panginoon. Sino po naging bunga natin sa Panginoon? Akala mo ba din posible lahat ng bagay? You know what, mga kapatid? With God, nothing is impossible. Amen? Yung pagkabot ng kalawa, if we think that's impossible, with God, nothing is impossible. Gusto nyo patunayan natin sa Panginoon wala yung posible? Kung sabihin po natin ngayon sa daling ito, sa anniversary ng church na ito, ng IBC, ng Mandaluyong, tutublehin ng Panginoon ang number ng mga tao na narin ito. Amen? Ay, niwala kayo doon? Parang konti Malat na ako, ayun ba? Naniniwala kayo doon? Hindi po dahil magaling ang pastor nyo dito. Hindi po dahil magaling ang pastor ng staff ng IBC. Dahil po magaling ang Panginoon ng IBC. Amen? At dahil sa pag-ibig ng Panginoon sobra. Because He is a good, good Father. With God, nothing is impossible. Take a look at our lives. There's so many things natin natin kung sino sa buhay natin. With God, nothing is impossible. Amen? Pinatunayan po ng Panginoon yan eh. Anong imposible? Ang bulat, imposible makakita. Pero ginawa ng Panginoon, hindi ba binigyan niya ng paningin? Yung pilay, imposible na tumayo at maglakad. Ano sabi ng Panginoon? Rise, sabi mo! Naging posible. Amen? Si Sarah, ilang taon nung nagbuntis? Ilang taon? Anybody knows? Less than 100? 80, 90? Subukan nyo, sino pinaka-mature dito? Baka sabi matanda, nakakasakit ng dami. Sino pinaka-mature? Mature dito. Kasi, huwag na tayo magturo. Baka may matisod, hindi nawatin. Yung isa dumami, mabawasan. Subukan nyo. Paghanap kayo dito ng pinaka-mature, yung merong mature citizen card, yung maraming discount, pumasok sa church, makita nyo, bilugan ng tiyan. Ang sabihin nyo, anong nangyari sa'yo? Sino ang salarin? Diba?
imposible sa harapan ng tao, pero sa Panginoon imposible. Amen? Sino ba? Ang dami sa scriptures na makikita tayo, mga kapatid. Paglago ng church, if we only will see the opportunity, the growth of the church is not impossible. It is possible. You just open your eyes. Pabuksan natin yung bintana. Sumilip ka lang dyan. There are a lot of opportunities. And we are missing it. Bumaba ka sa baba. Ang dami mga bahayan dyan. Have we saturated that place? Bumakay ka sa taas. Sugat ang taas. Ang dami condominium. Have we saturated that place? Huwag ka tayo lumayo. Sa pamilya natin, have we saturated our place? Salita ng Diyos. Our Monday is for us to go and walk. For us to move. And grab the opportunities ibinigay ng Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Sorry po to ask, but can I ask the worship team? Pwede po ba natin awitin yung last song kanina? Yung Good, Good Father. Can we do that? Can we sing this song prayerfully? Pwede po ba natin gawin yan? Amen, church? Can we declare to the Lord that He is a good Father? Can we thank the Lord ngayong gabi ito? Pwede po ba yun? Pastor, may papasalamat ko sa Panginoon. You thank the Lord because you are God's perfect creation. Amen? Thank you, Lord. Ikaw ang naglalang sa akin. Ang dami ko, Panginoon, nakikita ang flaws sa sarili ko. Ang dami ko, Panginoon, nakikita sa sarili ko kakulangan. But thank you, Lord. Thank you, Lord. I know I am perfect. I may be imperfect in the sight of man, but I am perfect in your sight, Lord God. And I thank you, Lord God. I thank you, Lord God. And if you are that person right now who is willing to thank the Lord for the blessings of life, why don't you come in front and worship the Lord? Bakit hindi po tayo sama-sama sa lugar ito at pasalamat sa Panginoon? Come on, church. Come on. Come on. You thank the Lord. Lord, thank you for these skills. Panginoon, salamat sa pinagkaloob mo na skills sa akin. Thank you, Lord. Come on. Thank the Lord. Ephesians chapter 5 says, in everything give thanks to the Lord. Amen? May pagpapala ka sa Panginoon, pasalamat ka sa Panginoon. Ang dali magpasalamat sa Panginoon, may pagpapala eh. Di ba? Kapag kami nagpala ka ng Panginoon, pinansyal, ang sarap magpasalamat sa Panginoon.
end this. So ngayon pong gabi ito, I need your prayers. I need prayers. Meron po ko special na panalangin gusto kong ilapit sa Panginoon. Para kung makita ang iyong kamay. Para yung panalangin ka muna. Why don't you raise your hand? Come on. Amen. Mababa ka agad. Mababa ka agad. If you have a prayer request, kayo sa daligin ko. Meron po ba? Yes, I see that here. Meron po ba? Amen. Mababa niyo na po ka agad. Meron tayo mga pangailangan sa Panginoon. Dahil natin, the Lord answer prayers. He truly answer prayers. Pastor, may isang daling ito. Pag-pray mo po ako, gusto ko po maging kagamit-gamit sa gawain at sa ubasan ng Panginoon. I want to be used by the Lord. In a specific ministry, I just don't know where, but I want to be used by the Lord. Why don't you raise your hand? Amen po ba? Amen. Amen. Thank you for being bold. Several hands was raised. Pastor, I'm already in the ministry. Pero ang tingin ko po, hindi ko na-ibigay ang best ko sa Panginoon. And right now, I want to give my best. I want to give all in my best. I want to do it tonight. Nagalitas po kami. Amen. Continue committing to the Lord. Let's continue to commit to a perfect God. Pastor, isang daling ito. Hindi ko maunawaan yung mensahe. Ang gusto ko po magkaroon ng isang daling ito, magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Gusto ko po tanggapin ng Panginoon sa buhay ko, bilis na rin ang tagapalinis ng aking buhay. And if I die right now, I want to go to heaven. I want to go to heaven. If that is your desire, ngayong gabi ito, kindly raise your hand. Pwede ba? Meron po ba? Gusto ko po tanggapin at makilala ang Panginoon sa buhay ko. Meron po ba? Meron po ba? Meron po ba? Wala na po. Let us pray. Lord, we thank you, Lord God. We thank you, Lord God, in all of your ways. Truly, Lord God, your ways is different from our ways. There are thoughts different from your thoughts, Lord God. Panginoon, salamat po sa Ephesians chapter 2 verse 10 na ipinaalala mo sa amin, O dakilang Ama, na kami ay nilalang mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ipinaunawa mo sa amin, dakilang Diyos, na kung ano man nakikita namin, nakakulangan sa aming mga sarili, Panginoon. In the sight of man, we are imperfect, but in your sight, we are perfect. Because you created us, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, in all of your ways. But Lord, as we pursue, Panginoon, sa gawain mo, dalangin namin, Panginoon, na gawin mo kami, Panginoon, na matapat, Panginoon, sa iyo. In loving others, in obeying you, Lord God, and continue doing your work, Lord God, in this place. Lord, we are just instruments, Lord God. Allow us to be reminded that every member is supposed to be a minister of the church. That every member of the church and every Christian, Panginoon, should have the courage, Panginoon, to share your word, Lord God. Kahit, Panginoon, sa magitan testimony namin, Panginoon. Iba, Panginoon, sa mga kapatid ko sa lugar na ito, tumawa, Panginoon, sa harapan. Iba sa kanila ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Nagpupuri at nagpupugay sa iyong kanila pangalan. Thanking you, Lord God, dahil sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Iba sa amin, came here in front, Panginoon. They want to recommit themselves in the ministry. Iba, Panginoon, nagpapatuloy sa gawain, pero gumagawa sa gawain half-hearted, Lord God. Panginoon, sa pagkakataong ito, allow them, Panginoon, to realize that they are serving a limitless God, a God who has a limitless presence. Because, Lord God, you are everywhere, Lord God. Lord God, we thank you, Lord God, we are serving a limitless God because, Lord God, you have a limitless power. Because you are omnipotent, Lord God. And most especially, Lord God, we thank you, Lord, because you have a limitless perspective, Lord God, because you are all knowing. Lahat ng bagay, Panginoon, alam mo. You have your plans and you have your plans for us. As we come in
worship you, Lord God, in this place. Allow us to go out, challenge, na papatuloy sa gawain ng Panginoon, at patuloy na maghahayag ng iyong salita at ang kabutihan na nagmumula sa iyo. Not for us to be glorified, Lord God, but for your name to be lifted up high, Lord. We want to thank you. We want to praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.